Sa ngalan ng ating Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon ngayong araw na ito. Ako po ay nagagalak na kayo ay narito at umaasa akong ang ating pag-uusap ngayon ay makapagbigay liwanag at lakas sa ating mga puso. Ngayon ang ating tema ay napaka-espesyal. Ako ay handa na para sa aking himala. Sa bawat isa sa atin, may mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at pagsubok na tila ba hindi natin kayang lampasan. Marahil may mga sitwasyon sa ating buhay na sa tingin natin ay wala ng solusyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nang ito narito tayo ngayon upang ipaalala sa ating mga sarili na ang ating pananampalataya ay may kapangyarihan. Ang bawat isa sa atin ay may mga pangarap at mga inaasahan. Nais nating makamit ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible. Ngunit sa ating pananampalataya, natutunan natin na ang mga bagay na tila hindi abot kamay ay nagiging posible. Kaya naman, ang tanong para sa ating lahat ay, handa ka bang tumanggap ng iyong himala? Alam ninyo, sa bawat himala may kasamang paghahanda. Ang paghahanda na ito ay hindi lamang pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Dapat tayong maging bukas sa ating mga puso at isipan. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay may mga plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at buhay. Sa mga sandaling tayo ay nagdududa, ating alalahanin na ang Diyos ay hindi kailanman natutulog. Siya ay nandiyan, handang makinig sa ating mga panalangin, handang kumilos sa ating mga buhay. Mag-imbita po ako sa inyo na magkomento sa ibaba. Ano ang mga bagay na nais ninyong makita sa inyong buhay? Ano ang mga himalang inyong pinapangarap? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang ating komunidad ay narito upang magdasal at suportahan ang isa't isa. Ang bawat komento ay isang hakbang patungo sa ating mga himala. Minsan, ang ating mga himala ay hindi agad-agad na dumarating. Maaring ito ay nangangailangan ng panahon at pananampalataya. Tulad ng isang buto na itinatanim sa lupa, may proseso itong pinagdadaanan bago ito maging bunga. Kaya naman, sa ating paghihintay, mahalaga na tayo ay patuloy na magtiwala at lumakad sa daan ng pananampalataya. Tayo ay dapat maging matatag at ang ating mga panalangin ay dapat maging masigasig. Habang patuloy tayong nag-uusap tungkol sa temang ito, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan nito, makakatanggap kayo ng mga updates sa mga susunod na mga mensahe, mga himala, at mga aral na makapagpapalalim sa ating pananampalataya. Ang bawat subscription ay isang hakbang ng inyong paglalakbay patungo sa mga bagay na nais ninyong makamit. Ngayon, isara natin ang ating mga mata at ipagdasal ang ating mga pangarap. Ibigay natin ang ating mga alalahanin sa Diyos at hayaang Siya ang kumilos sa ating mga sitwasyon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging nandyan, handang magbigay ng mga himala sa mga handang tumanggap. Sa ating paglalakbay na ito, patuloy tayong magdasal para sa isa't isa. Patuloy tayong maging ilaw sa isa't isa at huwag tayong kalimutang magpasalamat sa mga biyayang natamo natin. Tayo ay narito upang magsama-sama at magtagumpay sa tulong ng ating lumikha. Inaasahan kong makasama kayong muli sa ating susunod na pag-uusap. Magsimula na tayong maglakbay patungo sa ating mga himala at sama-sama nating ipakita ang ating tiwala sa Diyos. Hanggang sa muli, naway ang ating mga puso ay patuloy na mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Ang Salmo 27:14 ay nagsasabi, maghintay ka sa Panginoon, maging matatag ka at lakasan mo ang iyong puso, maghintay ka sa Panginoon. Sa mga salin ng mga salita, makikita natin ang isang mahalagang mensahe tungkol sa pagtitiwala at pasensya habang tayo ay naghihintay sa mga himalang inaasahan natin mula sa Diyos.
Ang paghihintay ay hindi isang madaling proseso. Sa panahon ng ating buhay, madalas tayong nagiging impatient, lalo na kapag ang ating mga panalangin ay tila hindi nasasagot. Subalit ang talatang ito ay nagbibigay ng paalala na ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nakasalalay sa ating kakayahang maghintay at maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang paghihintay ay nagdadala sa atin ng pagkakataon upang mag-reflect sa ating mga pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Sa panahon ng ating paghihintay, may mga pagkakataon tayong lubusang maunawaan ang ating mga tunay na pangangailangan at ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang Diyos sa kanyang kadakilaan at karunungan ay may tamang panahon para sa lahat ng kanyang mga pangako. Minsan ang ating mga himala ay hindi dumarating sa oras na inaasahan natin, ngunit ang mga ito ay darating sa tamang panahon ayon sa kanyang kalooban. Kapag tayo ay naghintay, tayo rin ay tinuturuan na maging matatag. Ang katatagan ng ating puso at isipan ay nagiging susi upang tayo ay maging handa sa mga darating na pagpapala. Ang mga pagsubok at hamon na ating nararanasan ay hindi hadlang, kundi mga pagkakataon para tayo ay lumago sa pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo ay nadi-discourage, mahalaga na alalahanin natin na ang Diyos ay laging naririyan at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Ang pagtitiwala sa Kanya habang tayo ay nag-aabang ay isang patunay ng ating pananampalataya. Ang pagninilay na ito ay dapat na magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Habang nagtitiwala tayo sa Diyos, dapat tayong maging handa sa mga himalang nais niyang ipagkaloob sa atin. Ang ating paghihintay ay huwag sanang maging pasakit. Sa halip dapat itong maging oras ng pagdarasal at pagninilay. Sa bawat araw na lumilipas, maaari tayong magdasal at humiling sa Diyos ng lakas at karunungan upang mapanatili ang ating pananampalataya. Minsan, ang mga himala na ating inaasahan ay nagmumula sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Ang Diyos ay may mga paraan na hindi natin nakikita at maaaring ang ating mga hinanakit at pag-aalinlangan ay nagiging hadlang sa ating pagtanggap sa mga biyayang ito. Dapat tayong maging mapanuri at magbukas ng ating mga puso sa mga posibilidad na maaaring ipinapakita sa atin ng Diyos. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala ay nagiging daan upang tayo ay makakita at makatagpo ng mga himalang iyon. Sa ating paglalakbay, tayo ay hinahamon na patuloy na magtiwala at maghintay. Ang ating mga pangarap at mga panalangin ay hindi nawawala sa mga mata ng Diyos. Siya ay nakikinig at ang kanyang mga pangako ay tiyak. Kaya't habang tayo ay nag-iintay, dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga maliliit na bagay na dumarating sa ating buhay. Ang mga simpleng biyaya, kahit na hindi ito ang mga himalang inaasahan natin, ay dapat ipagpasalamat. Sa ganitong paraan, ang ating isip at puso ay magiging bukas sa mas malalaking bagay na darating. Sa huli, ang ating paghihintay ay hindi lamang isang proseso ng pag-aabang. Ito ay isang pagkakataon upang mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Ang kanyang pagmamahal at kabutihan ay laging nariyan, handang magbigay sa atin ng mga himala sa tamang panahon. Sa ating mga pagdasal at paghihintay, naway patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang ating mga himala ay tiyak na darating at sa ating paghihintay, tayo ay nagiging mas handa na tumanggap ng mga ito. Sa ating pagninilay sa tema ng Ako ay handa na para tanggapin ang aking himala, mahalagang bigyang diin ang mga aral mula sa Mateo 21:22 kung saan sinasabi na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan kung tayo ay naniniwala. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang abstraktong konsepto. Ito ay isang aktibong pagsisikhay na nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga pangarap at ng mga biyayang nakalaan sa atin ng Diyos.
Sa bawat pag-iyak ng ating mga puso sa Kanya, sa bawat pag-angat ng ating mga kamay, sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na may buong tiwala. Minsan, nagiging mahirap ang ating pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Ang mga hamon ng buhay ay tila mga alon na humahampas sa atin at sa mga pagkakataong ito ang ating pananalig ay sinusubok. Subalit, sa kabila ng mga ito, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ang ating mga pagnanais at pangangailangan ay hindi nawawala sa Kanyang paningin. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang bawat panalangin na ating inaalay ay may kapangyarihan basta't ito ay sinamahan ng tunay na pananampalataya. Isang mahalagang aspekto ng ating paghahanda para sa mga milagro ay ang ating kakayahang magtiis at maghintay. Sa Salmo 27:14, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng ating paghihintay. Nakakabighani ang ideya na ang paghihintay ay hindi isang simpleng pagkakatigil, kundi isang pagkakataon para sa ating pananampalataya na lumago. Habang tayo ay naghihintay, tayo ay inaalagaan ng Diyos. Ang ating mga puso ay nililinis at pinapanday. Inihahanda tayo para sa mga biyayang darating. Ang paghihintay ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya. Sa mga pagkakataong tila, wala tayong nakikitang sagot sa ating mga panalangin. Narito ang paalala. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ang Kanyang oras ay palaging perpekto. Kaya't sa bawat araw na lumilipas, dapat tayong magpatuloy na nagtitiwala, na nananalangin at na naghihintay na may pananampalataya. Ang ating paghihintay ay nagiging isang aktibong pakikilahok sa Kanyang plano at kalooban. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay hindi lamang nakatutok sa mga bagay na ating pinapanalangin, kundi pati na rin sa ating mga pananaw at saloobin. Kailangan nating suriin ang ating mga puso at isip. Ano-ano ang mga hadlang na humahadlang? Sa ating pagtanggap ng mga milagro, may mga takot ba tayong dala-dala? May mga pagdududa ba tayong dapat alisin? Sa bawat hakbang ng ating pananampalataya, kinakailangan nating ituwid ang ating mga intensyon at layunin na ang lahat ay nakatuon sa Kanya. Ang ating mga himala ay kadalasang nakasalalay sa ating kakayahang makita ang mga bagay na hindi pa nakikita. Sa Marcos 11:24, tayo ay inaanyayahan na maniwala na ang mga bagay na ating pinapanalangin ay makakamit na. Ang pananampalatayang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos na nagmamalasakit at kumikilos sa ating buhay ay nagiging susi sa pagtanggap ng ating mga hinihingi. Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Tayo ay inaalagaan Niya sa bawat hakbang, sa bawat panalangin at sa bawat paghihintay. Ang ating mga himala ay darating hindi sa ating oras, kundi sa Kanyang perpektong plano. Kaya't sa bawat araw, ipahayag natin ang ating pagiging handa na tanggapin ang ating mga milagro. Sa ating pagtitiwala, pananampalataya at pasensya, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang mga biyaya. Ang ating mga puso ay dapat na maging bukas, handang tumanggap ng Kanyang mga kaloob, at sa ganitong paraan tunay nating mararanasan ang Kanyang kadakilaan. Ang pagsasagawa ng pananampalataya sa mga bagay na hindi pa nakikita ay isang napakalalim na tema na madalas na nagiging dahilan ng pag-aalinlangan at pagdududa sa ating mga puso. Sa Marcos 11:24, tayo ay iniimbitahan na magtiwala na ang mga bagay na ating pinapanalangin ay makakamit na. Ang talatang ito ay naglalaman ng isang napakahalagang mensahe na dapat nating isapuso.
Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon o pakiramdam. Ito ay isang aktibong desisyon na ating ginagawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa mundong ito, puno ng mga pagsubok at hamon, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalinlangan. Nakikita natin ang mga balakid sa ating paligid at nagiging biktima tayo ng ating sariling takot. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa mga pangako ng Diyos na walang kapantay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at kung siya ay nangako, tiyak na ito ay kanyang tutuparin. Ang pagkakaroon ng tiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay ay mahalaga sa pagtanggap ng ating mga himala. Ipinapakita ng talatang, ito na ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita na nilalabas natin. Ang mga ito ay may kapangyarihan at bisa. Ngunit kinakailangan ng ating aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay dapat maging handa na tumanggap ng mga sagot mula sa Diyos. Ang pagiging handa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng bukas na puso at isipan upang tanggapin ang mga bagay na maaaring hindi natin inaasahan o naiisip. Madalas nating iniisip na ang ating mga himala ay dapat na dumating sa isang tiyak na paraan o sa isang tiyak na panahon. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggan at makapangyarihang karunungan, ay may mas mataas na plano para sa atin. Ang kanyang mga himala ay maaaring dumating sa mga anyo na hindi natin inaasahan. Kaya naman, mahalaga na tayo ay manatiling bukas at handa. Ang pagbubukas ng ating mga puso sa mga posibilidad at mga bagong daan na maaaring ipakita ng Diyos sa atin ay isang mahalagang hakbang sa ating pananampalataya. Minsan ang mga himala na ating hinihintay ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay o mga pisikal na pagbabago. Ang tunay na himala ay nagmumula sa ating puso. Ang pagbabago ng ating pananaw, ang pag-unlad ng ating ugnayan sa Diyos, at ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya sa gitna ng unos. Kaya't sa ating paghihintay sa mga himala, dapat nating alalahanin na ang Diyos ay hindi lamang nag-aasikaso sa ating mga pangangailangan, kundi siya rin ay nagtatrabaho sa ating mga puso. Sa bawat pagdadaanan natin, lagi tayong pinapaalalahanan na ang ating pananampalataya ay dapat maging mas malalim. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay maaaring ituring na mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating tiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga hamon, maaaring tayong magtanong, handa na ba akong tanggapin ang aking himala? Ang tanong na ito ay nag-uudyok sa atin na suriin ang ating mga puso at isip at tayo ba ay handang bitawan ang ating mga takot at duda? Tayo ba ay handang magtiwala sa Diyos na may mas magandang plano sa atin? Habang tayo ay naglalakbay sa landas ng pananampalataya, alalahanin natin na ang bawat hakbang ay may kahulugan. Ang ating mga panalangin, ang ating mga pagsusumikap, at ang ating pagbibigay ng tiwala sa Diyos ay mga bahagi ng ating paghahanda upang matanggap ang ating mga himala. Sa darating na mga sandali, ito ay magiging pagkakataon upang ipakita ang ating determinasyon at pananampalataya. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin upang ipahayag ang ating mga damdamin at ang ating mga pagnanais sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating kahandaan na tanggapin ang mga himala na Kanyang inihanda para sa atin. O Diyos, sa oras na ito, kami ay nagtitipon sa iyong presensya, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa aming mga puso, ang sigaw na ako ay handa na para sa aking himala ay umaabot sa iyo, na may tiwala na ikaw ay nakikinig. Sa bawat sandali, kami ay bumabalik sa iyong mga pangako, sa mga salita mo
na nagbibigay liwanag sa aming mga landas. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, pinapaalalahanan mo kami na hindi ka kailanman lumalayo, kundi ikaw ay nariyan, handang umalalay at tumulong. Panginoon, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong bukas. Ang aming mga kaluluwa ay naglalakbay sa mga daan ng buhay na puno ng mga hadlang, ngunit sa kabila ng lahat, kami ay nananatiling matatag. Pagpapatibayin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nanghihina. Ilang beses na kami ay nag-alinlangan, ngunit sa bawat pagkakataon, ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng lakas at dahilan upang magpatuloy. Sinasalamin ng aming mga buhay ang mga pangako mo, at sa mga oras na kami ay naguguluhan, kami ay humahanga sa iyong walang hanggan na pagmamahal. Sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan at sa aming komunidad, kami ay nagdadala ng liwanag. Sapagkat alam naming ang iyong liwanag ay sumisikat sa aming mga puso. Kami ay nag-aalay sa iyo ng aming mga pangarap at mga hangarin. Ipinagpapasa Diyos namin ang lahat ng aming mga pasanin at sa aming mga mata, ang mga himala ay nagsisimula ng umusbong. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan sa hinaharap, kami ay nagdarasal na bigyan mo kami ng gabay. Sa mga desisyon na kailangan naming gawin, kami ay humihingi ng iyong karunungan upang makita ang tamang landas. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pagkakataon na nag-aantay sa amin. At ang mga daan na tinatahak namin ay puno ng iyong mga biyaya. Sa bawat hakbang, kami ay naglalakad patungo sa mga himalang hinahanap namin, at ang aming mga puso ay nag-aapoy sa pananampalataya. O Diyos, kami ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga bagay na tila mahirap, sa sakit, sa pagdurusa at sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Kami ay humihingi ng iyong pag-aliw. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga takot at pagdududa, at sa iyong mga kamay kami ay nagtitiwala. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong pagkakaroon ay nagbibigay liwanag sa aming mga madidilim na oras, at sa bawat pag-ikot ng buhay, kami ay nagiging mas malapit sa iyo. Kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang natamo. Sa mga simpleng bagay, kami ay natututo ng mga aral na nagbibigay inspirasyon sa aming mga puso. Ang iyong mga gawa ay hindi nagtatapos, at sa bawat pagsubok na aming nalampasan, kami ay nagiging mas malakas. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, kami ay bumangon sa iyong tulong, at ang aming mga sugat ay nagiging mga tanda ng iyong kadakilaan. Nais naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay na may pag-asa, at bawat araw ay isang pagkakataon upang makilala ka ng mas mabuti. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay, ang aming ilaw sa kadiliman. Sa mga pagsubok na aming dinaranas, kami ay nagiging mas mapanuri at mas matatag dahil sa iyong mga pangako. Nais naming ipagdasal ang aming mga kapatid na nangangailangan ng himala. Sa kanilang mga puso, naway maramdaman nila ang iyong pag-ibig at kagalakan. Sa kanilang mga laban, ipakita mo ang iyong kapangyarihan at bigyang diin ang kanilang pananampalataya. Nais naming maging kasangkapan ng iyong biyaya upang ang bawat isa sa amin ay makapagdala ng pag-asa sa iba. Sa mga oras na kami ay nag-aalala, ipaalala mo sa amin na ang himala ay hindi palaging nasa anyo ng isang malaking pagbabago, kundi minsan ay nasa mga simpleng bagay na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Patuloy naming itataas sa iyo ang aming mga pangarap at mga layunin na may pusong handang tumanggap ng mga bagay na iyong inihanda para sa amin. Sa mga pagkakataon na kami ay nagiging tamad, bigyan mo kami ng sigla at determinasyong ipagpatuloy ang aming mga layunin.
Sa mga oras na kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay nagtagumpay at ipakita mo sa amin na ang aming mga pangarap ay hindi malayo. Ang bawat himala sa iyong mga kamay ay nagiging katotohanan. Sa mga pagkakataon na kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang mga kwento ng mga tao na nagtiwala sa iyo at nakita ang kanilang mga buhay na nabago. Sa mga pangarap na tila malayo, kami ay nagdarasal na bigyan mo kami ng lakas upang ipaglaban ang mga ito. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala sa aming mga plano, naway ibalik mo kami sa tamang landas. Ang mga pagsubok na aming dinaranas ay hindi hadlang sa iyong mga pangako. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang kami ay maging mas malapit sa iyo. Sa bawat hamon kami ay natututo ng mga aral na nagbibigay diin sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga salita. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan ng isip at puso. Sa mga desisyon na mahirap gawin, naway kami ay bigyan ng liwanag upang makita ang tamang desisyon na iyong inihanda para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihiling ng iyong presensya. Naway kami ay iyong patnubayan sa lahat ng aming mga gawain. Ang aming mga isip ay bukas sa mga ideya at inspirasyon na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway iyong ipakita ang tamang direksyon at ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa aming paglalakbay. Panginoon, kami ay nagdarasal para sa aming mga kapatid na nahaharap sa mga pagsubok. Ipinapanalangin namin ang kanilang mga pangarap at mga hangarin. Naway maramdaman nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa kanilang mga puso. Sa kanilang mga laban, ipakita mo ang iyong makapangyarihang kamay at bigyang diin ang kanilang pananampalataya. Naway maging liwanag kami sa kanilang mga madidilim na panahon at maging daluyan ng iyong biyaya. Sa bawat pagkakataon na kami ay makakatulong sa kanila, naway maging inspirasyon kami upang sila ay makabangon at lumaban muli. Sa aming mga pamilya, kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahalan. Naway ang aming mga ugnayan ay maging matibay sa iyong pagmamahal. Sa mga oras na kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatawad at umunawa. Turuan mo kaming pahalagahan ang bawat isa at sa kabila ng aming mga kahinaan, naway magpatuloy ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, naway magpatuloy kaming maging matatag at magsuportahan sa isa't isa sapagkat ikaw ang aming pundasyon. O Diyos, sa bawat pagsubok na dumarating sa amin, kami ay nagiging mas matatag at mas handa upang harapin ang hinaharap. Sa mga pagkakataong kami ay nadi-discourage, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataon na kami ay nagtagumpay at nagwagi sa mga hamon. Sa mga pangarap na tila malayo, kami ay humihingi ng iyong lakas upang ipaglaban ang mga ito. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ipakita mo sa amin ang mga pagkakataon na nag-aantay at tulungan mo kaming makita ang mga biyayang iyong inihanda. Kami ay nagpapasalamat sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng iyong kabutihan. Sa mga simpleng bagay, kami ay natututo ng mga aral na nagbibigay inspirasyon sa aming mga puso. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay nagiging mas mapanuri at mas matatag. Ang aming mga sugat ay nagiging mga patunay ng iyong kadakilaan at sa bawat hirap, kami ay natututo ng higit pang mga aral na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Sa huli, O Diyos, kami ay nagtataas ng aming mga tinig at puso sa iyo. Sa bawat himala na aming hinahanap
Naway maging bukas ang aming mga isip at puso sa mga pagkakataong ipinapakita mo. Ang bawat araw ay isang bagong simula at kami ay handang yakapin ang mga pagkakataon na iyong inihanda. Sa mga pagkakataon na kami ay nagiging tamad o nahihirapan, bigyan mo kami ng sigla at determinasyon upang ipagpatuloy ang aming mga layunin. Alalahanin mo kami sa aming mga pangarap at ipaalala na sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay ay posible. O Diyos, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat himala na aming hinahanap, naway kami ay maging matatag at puno ng pag-asa. Sa lahat ng aming mga panalangin, kami ay nagtitiwala na ikaw ay nakikinig at nagmamasid. Salamat o Diyos sa iyong walang hanggan na pagmamahal at pagkalinga. Amen. Kapatid, habang nagtatapos tayo sa ating devotional na ito, nais kong tayo ay magmuni-muni sa mga aral na ating napag-usapan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya na tayo ay handa na para sa ating mga milagro ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang tawag upang tayo ay lumakad sa ating pananampalataya, upang tayo ay maging aktibong kalahok sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay tila mahirap at tila wala tayong makitang liwanag sa dulo ng tunel. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay palaging nandyan, handang umalalay at umalalay sa atin. Ang ating mga pagsubok ay maaaring maging daan upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya't sa halip na mawalan ng pag-asa, yakapin natin ang mga pagkakataon ito bilang mga pagkakataon upang lumapit sa Diyos at mas makilala Siya. Alalahanin natin ang mga kwento sa Biblia kung saan ang mga tao ay naghintay sa kanilang mga milagro. Si Noe na naghintay ng maraming taon para sa ulan. Si Abraham na naghintay para sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. At si Job na nagtiis ng matinding pagsubok pero hindi kailanman nawalan ng pananampalataya. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng katatagan at pagtitiwala sa Diyos. At sa tamang panahon, ang kanilang mga milagro ay dumating. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay sinusubok. Pero tandaan, ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ay nakikinig sa ating mga panalangin at ang Kanyang oras ay laging perpekto. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat sa bawat paghihirap at pagsubok, mayroong nakatagong plano ang Diyos na mas mabuti kaysa sa ating mga inaasahan. Habang tayo ay naglalakad patungo sa ating mga pangarap at inaasam na mga milagro, mahalaga na tayo ay maging handa. Handang tumanggap, handang magpatawad, handang umunawa. Laging may bahagi sa ating puso na dapat ayusin at linisin upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Ang ating pagkilos ay dapat na nakatuon sa paggawa ng kabutihan, sa pagtulong sa ating kapwa, at sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, nais kong hikayatin ka na patuloy na manalangin at manampalataya. Patuloy na maglaan ng oras para sa Diyos, magbasa ng Kanyang salita at pagnilayan ng Kanyang mga aral. Ang mga milagro ay madalas na dumarating sa mga pusong handang tumanggap at mga isipan na bukas sa mga posibilidad. Paalalahanin natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang Kanyang mga salita ay hindi nagbabago at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang mga bagay na tila imposible ay nagiging posible sa Kanya. Kaya't sa bawat araw, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga hidden desires. Ngayon lumapit tayo sa Kanya na may tiwala at pananampalataya. Ihandog natin ang ating mga pangarap, ating mga takot, at lahat ng ating mga hidden desires. Patuloy tayong manampalataya na ang ating mga milagro ay malapit na. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin at ang Kanyang mga kalooban ay laging mas mabuti kaysa sa ating mga iniisip. Maging handa ka, kapatid.
Sa bawat araw na lumilipas, maging alerto ka sa mga senyalis ng Diyos sa iyong buhay. Ang kanyang mga biyaya at milagro ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang paraan, kaya't maghintay ka ng may pananampalataya at sa tamang panahon makikita mo ang mga himala na iyong inaasam. Maraming salamat sa iyong pakikisama sa ating devotional na ito. Naway patuloy kang pagpalain at bigyan ng lakas ng Diyos sa iyong paglalakbay. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya at asahan mo ang mga milagro na darating sa iyong buhay.